we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. For today's Dawn Watch prayer meeting. Madaling araw po sa lahat ng mga Dawn Watchers sa ubasan ng Prayer of Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Sa umaga pong ito, sa madaling araw na ito, tayo gaganap ng ating pang-anim na taon at 127 na madaling araw na patuloy na may kasigasigan at pagmamahal sa harapan ng Diyos na pananalangin sa ganitong oras. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat at sa kayong pahintulutan ng ating mga tigapanguna ay nakaagamit na po tayo ngayon ng iba pang platform. Naka-Facebook Live na po tayo. Okay, good for 30 days po ito sa ating Facebook Live. Sa ating Facebook, YouTube, may YouTube na rin po tayo, may TikTok na po tayo, may Spotify na po tayo. Salamat sa mga ginamit ng Diyos para talagang tiyagain talaga. Oo, na trabahuin ito. Hindi madali, pero salamat sa kanilang buhay. At naniniwala ko na ang biyaya ng Lord ay hindi lang para sa ubasan ng Prayer of Faith Church, kundi para sa lahat ng mga kakilala at kaibigan natin. Kung may babahagi din po natin ito, share po natin sa kanila o itag po natin sa kanila. Maging yung ating link ng mga gawain ay i-share po natin para hindi lang sila mahirap hanapin pa. Lalabas na lang po. Minsan kasi sa Facebook, hintayin pa natin dumaan sa bolet. Tama po ba kung hindi natin maitag? Kaya mga kapatid sa Panginoon, gawin natin ito at yun naman talaga ang pagkatawag ng Diyos sa atin, ang maglingkod sa Kanya. Yung may bahagi natin ito sa mas marami ay considered na pong paglilingkod sa harapan ng Diyos. Amen? At sa araw pong ito, July 14 na po, 2026. Hallelujah. Napakaganda po ng ating marinig na kapahayagan ng salita ng Diyos. Madalas narinig natin, huwag natin ikumpara ang ating sarili sa tao. Pero ngayon, kailangan talaga, we are all mandated by God. Okay, to imitate Him. Okay, at yan po yung ating topic ngayon. Imitating Christ, humility. Yung kababaan loob ng aking Panginoong Hesus. Ang siyang bibigyan ng diin ngayon na siyang dapat natin gayahin, kopyahin. Amen. Natawagan po natin, ang gagamitin po tigapagayag ng salita ng Diyos. Walang iba kundi si Reverend Dr. Tess Amante, isa sa mga Council of Servant po ng ubasang Prayer of Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Mars, it's your turn. Amen. Po ka lang malinaw. Loud and clear po. And kaya isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Sorry to God. Yung mga tigapanguna sa ating Bishop Ross and Pastora Glory, sa ating Senior Pastor Reverend Dr. Alex Nozuelo, at sa lahat ng mga kapastoran na patuloy na naririto. Amen. Nagpupunyagi, gumising ng madali ganap yung ganitong gawain. Dahil sa unang paggising lang natin sa umaga, ang biyaya ng Panginoon ay talaga nasa kanyang mga salita. Wow, thank you Lord. Natin sa buong maghapon yung lakas na kaloob ng Diyos eh. Dahil sa umpisa pa lang, babad na tayo, punong-puno na po tayo ng presensya ng Panginoon. Praise God. Totoo yan. Tunay, isang pribilehiyo na magamit muli. Thank you Lord God. Amen. Talagang napakabuti ng Diyos sa ating lahat dahil hanggang ngayon ay yung lakas at biyaya niya ay ating nararanasan. Amen. Kaya dumako na po tayo sa ating pagbubulayan. Ang salita niya tatagpuan sa aklat ng Philippians, chapter 2, verse 1 hanggang 5. At kung meron po kayong Bible sa inyong mga tabi, ito po yung sinasabi, kaya nga yamang
mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Verse 2, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan, mabuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituring ninyo higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Last verse, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon mga salita. Tayo pong lahat ay sandaling yumuko at manalangin. Father God in heaven, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, salamat Panginoon na sa umagang ito, muli maranasan namin ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya samahan niyo po kami sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon, maranasan namin yung pagkilos mo, yung pagsama mo sa aming lahat. Maging sa lahat ng mga makikinig sa oras na ito sa FB, Lord, Panginoon, dalangin namin sila po ay magkaroon din ng interest na makinig ng iyong mga salita. Kaya patnubayan niyo po ang buhay ng bawat isang naririto, pagpalain mo ang lahat ng kanilang ipapanalangin sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Kaya balik papuri sa inyo at pinapasalamatan po namin ito. In Jesus' name we pray. Amen. Purin pa Panginoon, muli maganda po yung ating topic sa umagang ito. Praise God. Yung topic natin ay imitating Christ's humility. Amen. Tunay po ang pagpapakumbaba ay isang tanda ng tunay po na tagasunod tayo ni Kristo. Tama. Kaya nga dito sa ating binasa, si Apostol Pablo ay tinuturuan tayo kung paano mamuhay na nagkakaisa, maging mapagmahal tulad ni Kristo. Dahil ang ating Panginoon ay isang maging magandang halimbawa para sa atin. Amen. Kaya dapat tayong mamuhay ng nag-iisa ang mga kaisipan, iisa ang diwa ng pag-ibig, nagkakaisa at lalong maging mapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kaya alam po ninyo, ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na nagmumula sa pag-iisip na katulad ng kay Kristo. Amen po ba? Kaya sa ating lahat, amen, sino ba tayo dati? Dati tayong mga mapagmataas eh. Meron nga akong kilala dati na mapagmataas sa harapan ng Diyos. Sabi niya, alam ko na yan. Magbabahagi ako ng salita ng Panginoon sa kanya. Sabi, alam ko na yan. From Genesis to Revelation. Amen. Pero wala naman palang bit-bit ng mga salita ng pangako ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Masyadong mapagmataas, mapagmalaki. Kaya nga dito sa ating tema, nasasagutin, how to imitate Christ, humility. Ano po yung sabi doon sa verse 1 hanggang 2? Basahin po muli natin. Kaya nga yamang mayroon kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyong aking kagalakan, magkaroon kayo ng isang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa at layunin. Kaya unang puntos po, be united first. It is sign of humility. Ano po pa? Dito pa lang may tinuturo na po sa atin, sa ating buhay, na magkaroon po tayo ng isang layunin, amen, pagkakaisa ng mga mananampalataya. Di ba ang sabi, ang linaw, be united. Kaya ang pagkakaisa ay hindi ibig sabihin na pareho tayo ng opinyon sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, ang ating puso ay laging nakatuon kay Kristo lamang.
At ang tanging hangad natin ay ang paglago ng bawat isa sa kanyang pananampalataya. Tandaan po natin mga kapatid ko, kapag puno ng pag-ibig ang ating kaisipan, nagiging magaan ang lahat at Oo. lumalalim ang ating relasyon sa Diyos. Amen po ba? Paano natin ito magagawa? Dapat we have a mind filled with love and unity. Ang pag-iisip na nakakalugod sa Diyos ay nagsisimula sa pagmamahal at pagnanais na magkakaisa, hindi ito puno ng inggit, kompetensyon, o paghahangad ng pansariling kapakanan. Sa halip, ito ay naghahangad ng kabutihan ng lahat. At lubos na nagmamahal pa rin. Amen? Kapatid, kung siya na makapangyarihan, kung ang ating Diyos ay makapangyarihan, ay nagpakumbaba. Amen. Lalo na tayong mga tao na nilikha niya na dapat matutong maglingkod na walang hinihintay na kapalit. Kaya ang linaw sa sinabi sa Pilipos chapter 2 verse 8, amen, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen. Amen. Kaya nga marami ang nag-aakala na ang pagpapakumbaba ay nangangahulugan na tayo ay mahina. Ngunit ipinapakita sa salita ng Diyos na ang pinakamalakas na katangian ng tunay na tagasunod ni Kristo ay ang mga taong marunong magpakumbaba. Yes. So, yan. Diba? Kasi hindi natin kaya magpakumbaba na gamit lang ang sarili nating lakas. Alam po ninyo, bago sabihin ni Pablo, ang dapat nating gawin noong mga panahon na yon, at ngayon sinasabi din sa atin, ipinapaunawa niya na ang mga bagay na natanggap natin mula kay Jesus ay ang kanyang nagpapatibay, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang banal na espiritu na nanahan sa atin at yung kanyang kahabagan. Ito po hindi pinaghirapan. Amen. Ibinigay ito ng Diyos ng libre, kapatid. Kaya nga kapag naalala natin kung gaano kakamahal ng Diyos, hindi ka magmamataas o magmamalaki. Aim for unity, not personal praise. Hangarin natin ang pagkakaisa, hindi ang pagpupuri sa sarili. Amen. Kaya ang tunay na pagpapakumbaba ay nagsisimula sa paghahangad ng kabutihan ng buong iglesia. Dahil sinabi ni Pablo na dapat tayo magkaroon ng nag-iisang isip, dapat iisang ating layunin upang ang ating Diyos ang maparangalan. Amen. At pagpalain din naman ng iba. Hindi makikipagkompetensya o hamakin ang ating mga kapwa. Dahil ang sabi sa awit 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Amen. Napakaganda at napakasarap sa damdamin kapag ang mga kapatid ay namumuhay ng sama-sama sa Praise God. pagkakaisa at nagkakaisa. Amen. Amen. Alam niyo po, natutuwa lang ako sa Panginoon. Naalala po natin yung June 21, yung ating celebration, ng great celebration ng ating Mother Church, yung Praise God. 25th anniversary. Amen. Yung music team po, kung ang mga awit ay nagsisigawan ng malakas, amen, nag-uunahan sa pag-awit, ano po yung mapapakinggan natin? Sabog. Pero nung sabay ng umawit, nagkaisa sila kung paano umawit, haranahin ng Panginoon. Napakaganda ng kantang naririnig natin. Praise God. Napakaganda po ang marami. Diba? Amen. Mas mahaba yung pagpupuri, pasasalamat natin sa Diyos kasi yung bawat mananampalataya ay talagang napuspos ng oras na yun. Bakit po? Kasi yung 25 years ng ating Mother Church ay talagang ang daming ginawa ng Diyos. Amen. Ng kanyang sa ating ubasang prayer of faith. Di ba po, nagkaisa, biro mo, isang buwan pong practice yun. Amen, talaga nagkaisa ng damdamin, puso't damdamin.
para yung gagawing celebration ito ay maging maganda sa harapan ng Panginoon at nabigyan natin ng lugod yung Panginoon. Amen po ba? Napakaganda ng kanta nung narinig natin. Napuspos ang marami. Meron nga isang kapatiran doon na bit-bit ng isang kapatiran invited doon. Talagang napuspos daw siya. Ang sarap daw pala maging born again. Amen po ba? Kaya nung linggo ay talagang naghahanap siya ng simbahan na kung saan siya pwedeng manambahan. At salamat dahil meron tayong isang kapatiran na dadalhin siya doon sa Markham, Kamachili. Amen po ba? Kaya itong ginagawa nating halimbawa. Amen. Nagkakaroon tayo ng pag-iimpisa. Ito po ay nag-uumpisa dahil sa ating pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sa lahat ng ating gagawin, ay kailangan po na magkaroon po tayo ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi lamang sa harapan ng ating Diyos, kundi doon sa mga taong nakakasalumuhan natin. Amen. Makita man natin sila na patuloy na hindi maganda yung mga pagkikitungo, pero ang biyaya ng Panginoon ay magpakumbaba tayo para Amen. sila ay dahil ito yung purpose bakit nagpakumbaba yung ating Panginoon. Amen po ba? Ang sabi nga doon sa pangalawang puntos na ating sasagutin sa verse 3, makikita po natin ito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Amen. Ano pong ibig sabihin nito? How to imitate Christ in humility, pangalawang puntos. Replace pride with humble thinking. Amen po ba? Tignan po natin na ang pansariling hangarin ay ang mga paghahangad ng sariling kapakanan upang makuha ang gusto lang natin. Kahit makakasakit na tayo ng iba. Alam niyo po ang walang saysay na pagmamalaki, ikinukumpara na po natin, iniisip natin, mas nakakahigit po tayo sa kanila. Amen? Alam niyo po, ito ang sumisira sa ating buhay, paglilingkod, dahil ito po nawawala na yung ating pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Amen? Ang linaw ang sabi sa Kawikaan, chapter 16, verse 18, ang pagmamataas ay nauuwi sa kapahamakan. At ang pagmamalaki ay nagdudulot ng pagbagsak. Kaya ituring po natin na mahalaga ang ibang tao sa atin. Hindi po ba? Hindi ibig sabihin na tayo ay walang halaga. Ang ibig sabihin na kinikilala natin ang bawat tao ay nilikha din ng ayon sa kanyang wangis na minamahal. Amen. Mahal din po ng Diyos. Kahit ganyan ang ugali niyan, kahit mapagmataas, mayabang, bigyan pansinin natin sila. Kahit na sila ay matayog ang tingin. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.